So mga kaibigan, mga kababayan, mga kamab, kasama po natin itong mag-inang Buds Rojo. Bibigyan po namin kayo ng update sa lahat po na naging lakad namin dahil katatapos lang po namin at kagagaling doon sa public hospital na pinuntahan namin kung saan kami inirefer nung private practice doctor na siya sanang unang pinagreferan nung mga nasa public doctor din. So parang pinagpapasapasahan kami ngayon to give you highlight kung ano po ba itong kwento ng pangangailangan ni Buds na mula noong 2018 ay atin po siyang ipinanawagan. So Mrs. Rojo, nung 2018 natatandaan nyo, magkano ang pinanawagan natin noon? Ano po yung panawagan natin noon? Magkano ang halaga? Mga nasa 80,000 lang yung sabi ng doktor pagpa-check up para sa operation. 80,000 lang lahat ng 2018. Oh, after 5 years, 5 years ba? 18, 19, 20, 5 years. 21, 22, 23, 5 years. After 5 years, bumalik kayo. Opo. Ano na ang sabi ng doktor? Ang bayad sa operation daw mabot hanggang 250,000 na. So 250,000. Oo. Oo. Ngayon, ang ginawa natin, naghanap tayo ngayon ng murang doktor sana. Opo. Para maoperahan lang sana si Buds. So pumila tayo, nakailang doktor tayo, pumunta tayo doon sa probinsya, sa district hospital ng kabilang bayan at sa private hospital doon. Pero sinabi ng doktor doon na walang pedya surgeon sa lugar na yon. So lumipat tayo ng Bacolod para bumalik doon sa public or district sana hospital. Ngayon, pagdating natin sa district hospital, ang ginawa ng doktor, nirefer tayo sa isang private practice doctor din. Opo. Na siyang pinuntahan natin, binalik-balikan natin, pinagaksayahan ng oras. Kaya lang, kanina, nung bumalik tayo, ano po ang sabi ng doktor? Inirefer ulit tayo sa public hospital kung saan tayo nanggaling. So, pinabalik tayo ulit sa public. Opo. Okay, so binigyan kami ulit ng referral ng private practice doctor pabalik sa public hospital. At sa kasamaang palad ay tayo ay binigyan ulit ng schedule. Wala pa, nasa kalahati ang buwan pa lang po tayo ngayon ng Agosto, pero ngayon binigyan kami ng schedule. Miss Ro, kailan ang schedule? August 30 naman babalik. Sa katapusan. Sa katapusan. Okay. So parang hindi mo rin alam kung ano ang mangyayari after August 30. Ngayon mga kaibigan, para maalala lang po ninyo, noong 2018 kinakalap pa lang po namin ng pondo. At nung napuno po namin yung pondo, nung mapupuno na po namin sana yung pondo noong 2018, ay anong nangyari, Mrs. Ro? Nagka-COVID. Kaya hindi natuloy. Oo, nagka-pandemic mga kaibigan. Kaya hindi natuloy kasi sa takot din namin at saka lockdown talaga, hindi ba pwedeng mag-move from one place to another. At sa takot namin na baka gumaling nga si Bud sa kanyang colostomy, bigla namang tamaan itong bata ng COVID. So, hindi natuloy nung 2018. So, ngayon, itinutuloy na sana namin ito. Kaya lang, hindi na sapat yung nakalap naming halaga para mapaoperahan ng bata. Kung kaya, kami, syempre, may panawagan sana na ako naman po ay hindi naman malaking pangalan. Nananawagan ako na itutuloy at tatapusin ko ito dahil sinimulan ko na. At ako mismo naging saksi, mga kaibigan, na itong sistema ng medikasyon dito sa ating bayan masyado pong mahirap, masyadong komplikado. Siguro kung sa ibang salita ay bulok, kumbaga parang ganoon ang estilo dito sa ating bayan. Dahil palibasa itong mag-ina ay walang pera, talagang kung ikaw mayroong karamdaman, ipagsasawalang bahala mo na lang dahil sa kawalan ng pera. Ngayon mga kaibigan, mga kababayan, itutuloy namin na itong ating naputol na na misyon para dito sa bata.
Buds, pwede mo bang ipasilip lang kahit na isang angat lang para maniwala yung mga tao? O isang... Okay lang. O, ayan. So, sarado mo na. Okay. So, pinakita lang ni Buds, no, sa atin na yan po yung kanyang dinadanas na hirap, mga kaibigan. At syempre, ayaw naman po natin, no, na itong batang may colostomy ay pababayaan na lang natin na hindi po siya magagamot. Sa tagal po ng inintay niya, 5 taon, grade 2 lang po itong batang ito. At sa lahat po ng nais pong masundan kung ano po yung naging takbo ng aming panawagan dito, makikita nyo po, i-attach ko po lahat dyan sa description section ang history ng panawagan nitong mag-ina na ito noong 2018. Grade 2 lang po itong si Buds noon na nawagan sa atin ng kanyang ina. At ngayon po ay nais ng nanay niya na ituloy ang panawagan. Mrs., anong nais niyong ipanawagan sana? Nauna na nanawagan ako sa lahat na sino mang may mabuting puso na sana tulungan nyo kami. At ino-authorize ko rin po si Michael Apasible na siya pong tumulong sa amin at ang kanyang mga kaibigan na sana kung makumplito yung pera at sa lahat ng sino mang gustong tumulong, sana matulungan nyo kami at maraming salamat. So mga kaibigan, medyo unawain natin na hindi po lahat ng kababayan natin ay mahusay managalog. Kaya itong panawagan ni Mrs. Rojo ay sinasabi niya kanina, dahil tinatanong ko siya kung papayagan ba niyang ituloy ko ito o puputulin ko na yung obligasyon ko sa kanila, maaaring ibigay ko na lang sa kanila yung naipon na halaga ng pera. Subalit Mrs. Rojo, ang sabi nyo ay itutuloy natin ito. Opo. Hanggang sa maoperahan. Opo. Oo, so mga kaibigan, syempre ayoko naman pong masabi na tayo po ay baka may ibang racket dito. Kaya pinapalinaw natin na tayo po ay binibigyan ng pahintulot nitong ina at maging nung tatay ni Buds na wala po dito dahil naka-duty, isa pong gwardiya sa isang paaralan. Pinapahintulutan po tayo na ituloy itong misyon para maoperahan ang kanilang anak at tuluyang gumaling dito sa dinadanas pong pasakit sa buhay na habang buhay dadalhin ng bata hanggang sa kanyang pagtanda kung hindi po natin maagapan na siya ay maoperahan. So, i-update po namin kayo kung nais nyo pong malaman kung ano pong pinaka-update dito sa kaso ni Buds. Kayo po ay lagi lamang tumutok dyan sa description section itong ating video at makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating official na Facebook page, Mab Caritas. At ito po muli ang inyong abang lingkod, Michael Apasible po. At maraming salamat po sa lahat ng tumutulong at walang sawang sumusuporta sa ating mumunting palatuntunan upang makapagbigay tayo ng makapagbahagi ng kabutihan sa ating kapwa-tao.